Hello mga baby loves! For today's video ay magmumukbang tayo mga baby loves. Ayan, magmumukbang. Ito mga baby loves ay galing to sa sa Pinas. Ayan, yung friend ko dumating galing Pinas. Ayan, binigyan ako niya ng pusit. Daing na pusit at saka this one, daing na isda. Ayan, o diba mukbang na with fried egg and rice, of course. O, diba? Mukbang na tayo mga baby loves. Tara, let's. So, ayan. Ayan, sarap-sarap. Alright. Thank you, Lord, sa grasya na ito na pinagkaloob mo sa akin ngayon. Naway, pagpalain niyo po ang nagbigay ng daing na to. More blessings to come. Pas na dumating sa kanyang buhay. Amen. So, tara, let's. Kain na mga baby loves. Kamayan na to, siyempre. Wala nang kutsa-kutsara eh. Ano pa? Sa gabal pa yan. Diba? Yummy! Hindi ako nakabili ng suka. Kaya mo na. Sarap pa rin. Kasi kanina, alam mo, nung nakapag-meet ako sa kanya, after ko naghatid sa school, kay alaga, 8:15. Then sabi niya 9 o'clock meet kami. So, nag-advance na ako doon sa aming meeting place. Diba, maganda na yung advance. So, nauna ako doon sa meeting place namin. Doon sa malapit sa lugar niya, sa Yautong. Diba? Then, after ng 9 o'clock, past 9 na, wala pa siya. Nag-message siya sa akin, sabi niya, nandito yung amo ko. Hindi siya makakalabas. Diba? So, ayun. Hindi daw siya makakalabas. So, siyempre, sabi niya, antay-antay konti. So, ayun, nagantay ako. Siyempre, andun na ako. Now, habang nag-antay ako dun sa MTR, dumating si Indoy RV. Yung lagi kong kasama yung Bisaya ng aking friendship. Diba, minsan pag nagsasalita doon sa aking vlog, si Inday. Doon. Coincidence. Doon pala ang work ng bossing niya, in the RV. Sa place ng i-meet up ko nito na kukunin ko itong daing. So, ayun. Sinamahan ko muna si Inday. Si Inday kaya pala nandoon dahil dala niya yung bike. Punta sa work ng amo niya. Dala yung bike. Ibibigay yung bike doon sa ka-workmate ng kanyang amo. Dahil nga, yung sa alaga ni Inday ay alis na dito sa HK sa Friday. So, Wednesday today. So, 2 days more to go. Alis na pa Yuki. Doon na mag-aaral. Hanggang college na. Diba? So, si Inday, nag-apply siya for tourist visa sa UK na na-deny, na-refuse ang kanya application kasi nabasa ko yung reason, hindi raw satisfied yung UK immigration ng mga documents na pinasa ni Inday. Ayun. So, ayun. Sa madaling salita, si Inday ay hindi kasama sa UK. So, si Inday mag-i-stay dito. Pero, siyempre, kasi hanggang college na yung niya. Doon na mag-aaral. So, wala na siyang alaga. So, maghahanap na siya ng ibang boss. Pero, mabait naman yung boss ni Inday. Di ba lagi akong nandoon sa Inday, in-invite ako ng amo niya. Mabait yung amo ni Inday habang hindi pa siya nakakahanap ng bagong employer. Doon muna siya sa amo niya, sasahuran siya. Kaso lang 50%. Kasi pinapili siya.
ikakat ko na yung contract or mag-i-stay ka dito pero 50% ang bayad sa sahod kasi wala na siyang pagsisilbihan eh, pa-UK na eh. Ang may iwan dito yung asawa lang, ang alaga at saka si Madam UK na. So yun muna ang topic natin na habang tayo namumukbang. Si Inday, kasi nga si Inday naman eh, na-meet ko doon sa ano eh, MTR eh, na hindi inaakala. Yan. So, pinili ni Inday, pinapili kasi siya mag-stay dito until makahanap ng ano or uuwi ng Pinas. Sabi Inday, siyempre mag-stay, ayaw niya pa umuwi. So, ayun. Kasi dalawa lang ang ano dyan eh. Pauwi ng Pinas, ang employer magbibigay ng 1 month salary and then the air ticket and allowance na papunta sa airport. Yun yung policy dito. So, hindi pinili yung mag-stay dito. Tapos, habang di pa siya nakakahanap ng employer, doon muna siya sa amo niya, sa bahay niya, ang amo niya. Pero 50% ang sahod. At least may sahod. Kasi pag ikat na ang contract, parang termination, pero good, in good reason. After 1 month lang, pag hindi pa siya makahanap, go back to Philippines na siya, automatic, kasi yun ang policy. Bibigyan ng 1 month para maghanap ng trabaho. Pag hindi pa until 1 month hindi mo makakuha, go back to Philippines. So, si Inday, pinili mag-stay dito. Tapos, mahirap kasi sabi niya ganun, pag doon pa siya mag-apply sa Pinas, matagal ang process. So, okay na yan. Pinili niya. Sayang kasi hindi na qualified yung documents niya punta sa UK. Yung application niya for UK, yung visa. Pero siyempre, baka hindi para siya pinagkaloob ni Lord. Ganun talaga. Pero masarap talagang daing, hindi maalat. Mabait talaga yung amo ni Inday. Nung isang araw, di ba, in-invite niya ako sa hot pot restaurant. Tapos lagi nagbibigay ng ano sa akin, food. Tapos kakain kami Inday sa labas, siya magbabayad. I want to pay. I will be want to pay. Hindi siya. Bait. Sorry. Nasa mid. So, ayun lang. Na-share ko lang. Na-share ko lang si Inday. Kasi nga, nung kami nag-ano eh. Kaya hindi pala ako nakabili ng suka. Ano pala yun eh. Dahil kay Inday. Para dito sa daing. Dahil kay Inday, kasi sinamahan ko siya. After na hinatid yung bike doon sa workmate ng amo niya. Sinamahan ko pa siya doon doon sa immigration ng UK. Inuha niya yung passport niya kasi nga na-refuse na siya. So, binalik sa kanyang mga documents. So, ayun, sinamahan ko siya. Kaya pala, hindi ako nabili ng suka. Buti na lang, wala. Yung alaga ko nasa school. So, daytime, ako lang mag-isa dito.
Maubos na yung kanin ko. Hindi pa naubos yung daing. Natakos sa kanin. Goodbye na lang low carb. Ngayon lang. Sarap. Sarap, yung maalat. Fresh kasi itong ginawa niya. Yung friend ko. Ito yung huli ng kanyang biniling pamboat sa province nila, Masbate. South Aldiana. Mistisang pangit. Ang kanyang Facebook. Mistisang pangit. Mistisa siya, pero pangit daw. Char lang, pero maganda siya. So, ayan mga bibilab. Magbabay muna ako, no? Continue ko yung aking pagkain. Kasi, lapse na tayo sa oras. Bye for now! Thank you for watching sa aking mukbang na daing galing from Pinas. Bye! Thank you! I love you all.